kailangan ko talaga siya on emergency situation. So, ako naman, go ako kasi hindi naman ganun kalaking amount. Ang binigay, 2,000 is okay. Alright, so top 3 loan apps. Sino ba sila? Ito yung top 3 na patok ngayong March at saka yung ngayong summer actually. Talaga naman, hihimay-himayin natin ang top 3 loan apps na Itechuaria na talaga namang masasabi nating legit kasi nga SEC-registered sila. CIC accredited as submitting entity din. So talaga namang when it comes to legalities, meron silang mga lisensya to operate. Hindi ba? So iset aside muna natin yung pangjajaras na karaniwang complaint ng mga borrowers na na-overdue talaga naman. Kasi ang panghaharas, ang word na harassment po is very subjective. Di ba? Subjective yan sa mga talagang alam nyong nahaharas kasi nga buwan, taon na overdue sa kanilang mga ola or kanilang mga pagkakadyutang. Well, hindi naman po ako nang huhusga dito pero aminin natin sa realidad ng buhay na Itechuaria, hindi sa lahat ng bagay nakakapag-pay labom tayo o nakakapagbayad tayo on time kasi may mga pangangailangan din naman tayo na sinasabi nating kulang na kulang ang kasahuran. So, sobrang taas na ng gasolina ngayon at syempre, may domino effect yan yung gera-gera dyan sa Middle East na yan. Nakakaloka. Might as well, i-check natin yung mga inuutangan nating mga online lending platforms. Sa Google Play Store man yan or sa App Store. Sa bangko man yan, sa credit card companies pa yun. Kahit anong lender, lagi kong sinasabi sa inyo, do your own research bago mag-apply ng mga loans. Bago tayo magsimula mga mima at bago natin himay-himayin ang top 3 loan apps na pwede natin gamitin in times of crisis, kagaya ngayon na super mega duper taas na ng gasolina at syempre magkaka-domino effect yan sa pagkain, sa transportation, pamasahe at kung anik-anik pa, hindi ba? Kaya siguraduhin natin na yung mga ina-apply natin makakatulong sa ating buhay-buhay. At talaga naman itong top 3 loan apps na ite, masasabi natin na yes, top 3 loan apps sila at walang kaltas. Gusto natin yung walang kaltas mga mima kasi ang hirap-hirap na i-charge pa tayo ng mga processing fee at kung kanek-anek nga mga application fee, management fee. Hirap na nga tayo sa gasolina at sa taas ng mga bilihin ngayon. Well, kung bago ka lang sa aking channel, talaga naman Maria, mag-subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell dito. O yan, i-click mo yung bell na yan para every time na magkakaroon tayo ng ganitetshuwang mga review, talaga naman ikaw ang unang masasalpukan. Tiyara! Maa-updatean ng ating Pachika Bombom. And of course, don't forget to follow Team Marcos sa TikTok, Facebook. Kasi dun tayo umaaura ng bonggang-bongga. Okay, so let's get to the top 3 loan apps. Well, wait lang. Bago ka mag-download, panoorin mo muna yung video na Itechuaria kasi nga si Team Marcos ay nagbibigay awareness sa inyong lahat sa mga ina-apply nyong mga loans. Kasi sa channel na Itechuaria, we talk about financial products and services. That's including savings, credit cards, loans, and of course, nagre-review tayo ng mga OLA kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kaya always tumutok kay Team Marcos dito sa YouTube channel kasi marami tayong ilalabas na mga review about financial products and services. Part yan ng pagiging responsable nating jutangera and of course, financial literacy matters. Antarin, di ba? So, nangunguna nga itong si TechCash. Yes. Siya po ay si TechCash. So, nakapag-apply na ako kay TechCash. Meron tayong video review ng TechCash. Panoorin nyo, Itechuaria. At meron din akong follow-up video detail kung gusto nyo panoorin yan para malaman nyo yung application process at yung pagkakakilanlan ni TechCash talaga naman. As you all know, si TechCash is under siya ni Techwang. Yes, Techwang Lending Corp. And, mind you, sabi ko nga sa inyo kanina, SEC-registered ito, CIC accredited din siya.
meron siyang maximum loan amount na 90,000 pesos daw. Talaga naman. And very transparent ang kanyang interest. You can use it with peace of mind. Ontara, hindi ba? Safe and trust din daw siya kasi multiple encryption protection, privacy and security guaranteed when it comes to your application process. Okay, so as you all know, itong top 3 loan apps na babanggatin natin are buong makukuha. Wala pong kaltas. So, nung nag-apply ako ng TechCash, okay, nag-apply ko ng TechCash. So, as you can see here, so, meron siyang 90,000 maximum loan amount. Nag-login ako, nag-register ako, nag-sign up ako para makapag-apply, of course, hindi ba? And sabi nga niya kanina, yung privacy is very important at priority nila yung privacy ng ating kaimpormasyonan. When you use the app, meron pa siyang sinasabi dito na i-activate mo yung pattern for the login. Okay, so talaga naman maganda yon kasi ngayon lang ako nakakita din ng isang loan app na mayroong pa ganyan, yung mga pattern niya. Akala ko dyan lang sa screen ng ating mga cellphone. Pero itong si TechCash, meron siyang ganong feature. Anyways, pagka-login ko, hindi nagbago yung kanyang sinasabing 90,000 pesos na maximum loan amount. Kasi usually yung mga, alam natin mga OLay dyan, yung bang OLay dyan, kapag nag-login tayo, nag-sign up tayo, naiiba yung offer o yung pinaka-maximum loan na sinasabi nila. Para, let's say, dun sa unang bungad, yung bungad pa lang ng application, sinasabi 30,000, pero pagka-sign up mo, naging 10,000 na lang. In fairness kay TechCash, very consistent siya. So, syempre, nung nag-apply ako niyan, as you all know, na-approve ako, congratulations, you have successfully obtained the loan amount. Sabi niya, hindi ba? Tapos, merong akong offer na up to 1,500. Meron siyang 1,000, tapos merong 1,500. So, papipiliin ako dyan kung ano yung gusto kong amount na jutangin. Pero up to 1,500 yung binigay sa akin. Kasi hindi naman ibibigay na isang bagsakan yung 90,000 pesos na loan amount, hindi ba? It's gradual. So, kailangan mo talagang magpakitang gilis para tumaas yung chances mo para mabigyan ka na mas mataas na credit limit. So, you have to pay on time, di ba? So, dapat wala kang late, mga ganun. So, syempre, pagka-check ko, dun sa 1,000 pesos na loan amount, meron siyang loan durations na 84 days, 75 days, at saka 63 days. Okay, so 63 days ang pinaka-available kasi yung 84 at saka 75 is locked. So, nakalock pa siya. So, the number of installment is 9. Okay, as you can see here, ang amount received is 1,000 pesos. Wala siyang any charge or processing fee. So, buo ko talaga siyang makukuha, mga Mimarya. And ito yung repayment plan niya. Ang total interest niya per day is 0.1%. Which is acceptable na. Diba? Very acceptable. Tapos as you know, it's installment kasi nga 63 days yung binigay na duration. Okay? And every 7 days ang kanyang frequency of payment. So kapag 1,000, syempre maliit yung babayaran mo every 7 days. 146 pesos as you can see here sa aking repayment plan. And dito sa kanyang disclosure agreement, as you can see, yung aking total amount finance is 1,000. Net proceed of loans is 1,000 din. So, wala talagang charge. Buo ko talaga siyang makukuha, Mima. And very transparent siya when it comes to the terms and conditions. Ilalatag niya on a table format. Yung due date, yung due amount mo, ganyan-ganyan. At kung kailan mo siya babayaran. Okay. So, nandun din yung late fees kapag na-late ka. O, diba? Napaka-importante, hindi talaga malilate. So, yan si TechCash. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na porket na-try kong mag-apply kay TechCash, mag-a-apply na rin kayo. Of course, you have to still assess yourself kung kaya ko bang bayaran itong ina-applyan ko, ganarn. Okay. So, dito na tayo sa pangalawang loan app na buong makukuha. So, I tried XL Cash. Yes, XL Cash. So, hindi mo ma-expect na nakapagjutang pala ako ay XL Cash. Nakakaloka. So, noong gipit na gipit ako, wala na talaga akong matakbuhan. Char. Anyways, kanya-kanya tayo ng sitwasyon at mga ganap sa buhay. Pero, wag niyo ako masisi kasi kinailangan ko talaga siya on emergency situation. Nakapag-apply ako kay XL Cash. Siyempre, before I apply SL Cash, siyempre, nag-research din ako. Siyempre, dun sa mga comments kasi ng ibang mga jutangera din, okay naman daw si
Excel Cash, buo ko makukuha. So, wala akong worry doon kasi nga magbabayad naman ako. On time naman po ako magbabayad. Pero, on the other hand, may mga nagsasabi kasi some of borrowers of XL Cash nang jajaras daw si XL Cash. Sabi ko nga, I will try. Okay, kung jajaras din ako. Kasi, ahead of due date pa lang daw, nang jajaras na. Ano ba yung pang jajaras na sinasabi ninyo? Kasi kailangan yung let's be objective about harassment, hindi ba? Hindi ibig sabihin na kapag nagpadala na po ng mga text message reminder ahead of your due date, ibig sabihin pang jajaras na po yun. Hindi po ganun ang pang jajaras. Okay. Hindi pa naman ako nakaranas na maharas kay XL Cash, but we will see. Ang importante kasi sa akin, buo ko siya makukuha, wala akong babayaran na additional fees aside from the interest, hindi ba? Or service fee. Ang importante sa akin, buo ko siya makukuha kasi nga alam ko naman sa sarili ko na magbabayad ako on time. So, hindi ko i-expect na majajaras ako. Anyways, kanya-kanya tayo ng atake dito. But, sinasabi ko, itong si XL Cash, meron akong 2,000 pesos na approved amount. So, I have 121 days na term. And then, multiple term options nakalagay 5. Okay, first installment payment amount is 739 pesos. So, every 14 days. Ang ano ko kay XL Cash, every 14 days siya, yung frequency of payment. So, okay sa akin. And then, yung kanyang agreement or terms of agreement dito, syempre on a table format din, very transparent, sasabihin niya in detailed yung term, yung repayment amount, tapos yung payment date mo. So, every 14 days nga, hindi ba? So, okay sa akin yung every 14 days. Tapos, 2,000 pesos ang aking niloan. So, meron akong 5 terms, which is 5 frequency yan, every 14 days. And ang aking sabi dito kasi may postpaid daily fee rate siya na 0.40%, which parang ano siya, interest rate na rin yon. So okay. And then service amount, wala, 0. Wala akong binayarang any processing fee or any service fee. Buo ko siyang nakuha. Itong si XL Cash. Yes, buo ko po siyang nakuha. So you can see here, na-approve na ako, na-transfer na yung funds. 2,000 amount, 0% service charge. Okay. Sinasabi dyan, ang bilis niyang ma-transfer. So, after like a minute, pag-check ko ng aking BPI account, kasi sa BPI account ko siya, pinadisbursed. Okay, sa BPI ko. Nandun na siya. Buo. As in 2,000. As you can see, it's 2,000 pesos, te. Yan siya. Hindi ibig sabihin na a-apply nyo na rin. Kasi ako, based on, nagbabase lang ako sa sitwasyon ko sa buhay. Kasi syempre, kinailangan ko. May mga other needs din tayo, hindi ba? Marami tayong gastusin. Aminin natin, marami tayong bayarin. Hindi lang yung bayarin natin sa mga loan apps, mga all up. Syempre, sa pang-araw-araw na pangangailangan. Basta alam mo lang sa sarili mo na kaya mong bayaran ito. So, ako naman, go ako kasi hindi naman ganun kalaking amount. Ang binigay, 2,000 is okay. Alright. So, kahit pang gas lang, hindi. Kasi ang mahal ng gas, I mean, hindi na nga ako makapag full tank. Pa 500 na lang, okay? Nakakaloka. So, yun si XL Cash. So, sa mga nagsasabi na jajaras siya, paano po yung harassment ni XL Cash? Kasi hindi pa ako najaras. Kasi nga, wala pa naman tayo sa due date. Hintayin natin, babalitaan ko kayo kung majaras man ako o hindi. Anyways, dito na tayo sa pangatlo. Yes, si Kashalo. Kashalo. Kashalo is very legit, SEC-registered at CIC accredited. Wala tayong problema doon. Okay, so, ilang beses na rin ako na-decline kay Kashalo and I applied after 3 months. So, parang kahapon, nag-re-apply ako. So, they offer up to 13,000 pesos as you can see here. Siyempre, nag-login ako. So, ang aking borrowing amount or eligible amount na talagang napakababa, which is 1,000. Okay. Okay na rin yun as starting, di ba? Jutangera, kung ikaw ay isang bagong jutangera with Kashalo, meron akong link dito sa comment section. Click mo lang yan para madirect ka na dun sa application process ni Kashalo. At very legit naman talaga si Kashalo. So, I have 1,000 pesos. This is not just the first time na nag-re-apply ako. Ilang beses na ako nag-re-apply kasi ilang beses ako nare-reject kay Kashalo. Hindi ko alam kung bakit. Anyways,
Ganun siya. So, nag-apply ako, 1,000 pesos ang borrowing amount. Tapos, ang kanyang payment frequency is 14 days. So, every 14 days siya. Okay. But it's a one-time payment. It's a one-time payment. Hindi siya yung installment. Okay, na i-staggered yung 1,000 pesos. Hindi po siya ganun. As one-time payment talaga siya, 14 days. Okay, yung cash out, so as you can see here, principal ko is 1,023 pesos, which is yung ano naman, very acceptable kasi nga, naka-turn on yung insurance, credit insurance. So, nilagay ko kasi dun yung credit insurance. Pero kapag wala yung credit insurance, it's optional naman yung credit insurance kung gusto nyo i-turn or i-check yung box ng credit insurance, then go ahead. Pero sa akin kasi, chinek ko siya. Alright, so 1,000 pesos ang aking principal. Ang net proceed is 1,000 pesos din. So, buo siyang makukuha. Walang kaltas. And I have a zero processing fee. So, walang any charges. Aside from the credit insurance, kasi nga, yung credit insurance is optional, as I said earlier. To, ang aking total amount is going to be 1,094.61. Ang baba, hindi ba? Ito siya, 14 days. And you have the options to opt in to the credit insurance. And very transparent siya when it comes to the terms and agreement here. So, as you can see, nandito nakalatag na lahat dito yung charges. Kung meron pa siyang other charges, ilalagay niya dyan. So, syempre, nag-submit na ako. Hinintay ko ng couple of seconds. And then, na-reject ako. Na-reject ako. So, after 3 months ulit ako makakapag-apply. Sa June na. Nakakaloka. So, wala tayong pag-asa kay Kashalo today. Pero, kapag ikaw ay talaga namang merong magandang credit score, itry mo si Kashalo, legit na legit si Kashalo. Maraming natutuwa kay Kashalo kasi nga nakakapag-negosyo sila gamit ang inutang nila kay Kashalo. So, meron akong link dito sa comment section. I-click mo lang yan para ma-direct ka na dun sa application process ni Kashalo. And of course, sa mga hindi po na-approve, meron din tayong mga alternative cash loan options na you can try. Nakalatag na rin dyan sa comment section. I-check nyo na lang mga memorya. Ang importante dito, maging responsable tayong jutangera. So, kapag nakapag-utang tayo, make sure na we pay on time para hindi masira ang ating credit history kasi napaka-importante ang credit score nowadays. Anyways, maraming salamat sa pagtutok sa video na Itechua. Till our next video, don't forget to subscribe mga memorya. Buyers!